So, salamat sa Panginoon. Well, yun yung nandun sa Bay City muli, ang ano yun, ipinopromote lang naman map, ano ho, ay hindi nahihiya. Ay lalo na po yung ating ginagawa, ano ho. So, ngayon po ay ang ating paksa ay tungkol po sa contentment. Sa Tagalog po, ang contentment ay kasiyahan. Iba po yung kasayahan sa kasiyahan. Ano ho? At yun po ang ginamit din Tagalog ng ating Old Tagalog Bible. So, bago po tayo manalangin, nais kong basahin po ang saligang talata po natin. 1 Timothy chapter 6. Kung kayo po yung mayroong mga Bible, buksan nyo na lang po at doon natin babasahin bago po tayo mag-pray. 1 Timothy chapter 6, verse 6 to 12. Nakita nyo na po? Okay. Sige po, ating basahin. Sundan nyo na lang po pala para matahimik po tayo. Ano ho? Okay, sabi po ng talata, datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo'y may pagkain at pananamit, ay masisiyahan na tayo doon. Datapwat ang mga nagsisipag nasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Sabi dito sa susunod na talata, datapwat ikaw o tao ng Diyos, mananampalataya, tumakas ka sa mga bagay na ito at sumunod ka sa katwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuan. Makikita natin doon yung mga bagay na nakikita. Sabi ng Bible, tumakas ka doon, and then pinatingin sa atin yung mga bagay na hindi nakikita, ngunit pang walang hanggan. Tayo pong lahat ay tumungo at tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, O Diyos, amin pong buong kinikilala sa aming mga pagkatao, ang iyo pong persona. Ikaw po ang aming Diyos. Diyos na sa amin ay lumikha. Diyos na sa amin ay nagbigay ng buhay. Diyos na sa amin ay nagpapanatili ng aming buhay. Diyos na sa amin ay nagligtas. O Diyos, ang lahat ng mga bagay ay nagmumula sa iyo. At ikaw po lamang ang karapat-dapat kilalanin, ikaw lamang ang karapat-dapat sambahin, ikaw lang ang karapat-dapat purihin, ikaw lang ang karapat-dapat pahalagahan. O Diyos, kayo po'y aming tinataas ngayong hapong ito. Kung meron mang bida ngayong hapong ito, ay wala pong iba kundi kayo. O Diyos, kanina nung kami nakikinig ng report, Lord, we are so amazed sa inyong paggawa. Nakakamangha ang inyong pagkilos sa pamamagitan ng paggamit nyo po sa aming mga pastor na inyong tinawag doon sa Mindanao. O Diyos, may your glory be shine, O God. Bakita namin ang luwalhati ninyo, ang kagandahan ninyo, ang pagliligtas ninyo, ang kapangyarihan yung magbukas ng unawa ng mga tao. O Banal na Diyos, lahat ng kapurihan at pagpapasalamat ay sa inyo po namin ibinabalik, kinikilalang sa iyo lamang. At Panginoong Diyos, sa sandaling oras na ito, tunay po, kaming lahat sa inyong harapan ay hubad. Kami sa inyong harapan ay kilala mo, O Diyos. Pwede kaming magmistulang mabuti, maganda sa harap ng mga tao, ngunit ang mga tao ay hindi ang hukom. O Diyos, tunay po, kami po'y hubad sa harap mo at kilala mo ang aming mga pagkataong loob. Alam mo ang aming lahat, ang aming mga pagkukulang. Alaman mo ang aming mga pagkakasala, O Diyos. Kung kaya, Panginoon, sa inyo po ay amin pong kinikilala
ang aming mga kasalanan. O Diyos, tunay po, humihingi po kami ng tawad. Patawad po, O Diyos, sa lahat po ng aming kasalanan at pagkukulang. At salamat po, O Diyos, dahil every time na kami lalapit sa inyo, alam po namin ang kapatawaran ay available dahil po ang dugo ng Panginoong Jesucristo ay nabuhos na. Salamat po. Without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Thank you so much, O God, for the blood of the Lord Jesus Christ. Hindi dahil sa kami humingi ng tawad, kundi dahil merong biyaya ng kapatawaran, O Diyos. Salamat po ng marami sa inyo. Panginoon, sa oras pong ito, kami po'y magbubulay ng inyong salita. Panginoon, maganda ang mga prinsipyo. Maganda ang inyong salita. Ngunit kung ang aming puso, O Diyos, ay hindi talaga lapat, hindi talaga kinikilala na ang aming mababasa, na ang aming pinag-aaralan ay salita ninyo. O Diyos, tunay, hindi namin kikilalanin, hindi namin yayakapin. Nawa, O Diyos, doon sa likuran ng aming mga pag-iisip, Panginoon, itanim mo po na ang aming pag-uusapan, na ang aming pag-aaralan ay hindi kaluuban ng tao, hindi lesson ng tagapagturo, o lesson ng simbahang ito. O Diyos, ito'y lesson ninyo. Kayo ang dapat naming mapansin dito, kayo ang dapat naming makita dito, na ang aming pinag-aaralan dito ay kalooban ninyo, salita ninyo, na kami inyong mga nilalang at iniligtas, O Diyos, upang lumaka doon sa inyong mga kalooban. Panginoon, alisin niyo ang pusong nasa kalagayan ng pagiging Diyos na ayaw tumanggap ng inyong hamon, ng inyong utos. Panginoon, ilagay mo kami sa aming kalagayan. Kami tao, hindi kami Diyos. Panginoon, tulungan mo po kami. Tunay ang ginawa ng kasalanan sa buhay namin ay napakalalim, na kami sa aming mga sarili, ang pakiramdam namin ay mga Diyos, na hindi namin kailangan kami turuan. Panginoon, tulungan mo kami. Apart from the work of the Holy Ghost, O God, we recognize we are nothing. Lord, ako sa aking sarili, I have no power to convince people. I know, O God, from 1 Corinthians chapter 2, kayo po ang nagbibigay ng unawa. Panginoon, tulungan niyo kami, pagpalain niyo po kami. Tama ang lahat ng ito'y aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Ngayon pong hapong ito ay ating nabasa na po ang mga talata. Napansin po natin dito yung talata dito, ngunit kung tayo'y may pagkain at pananamit, ay masisiyahan na tayo doon. Ito po'y salita ng Panginoon. Normally kapag tatanungin tayo, will you agree to this verse? Papayag ka ba sa talatang ito na kung ikaw ay meron lang pagkain at damit, ay ikaw ay kontento na? Amen? Anong kalagayan ng ating puso? Kung ito lang ang nasa atin, pagkain at damit lang, you'll still be happy? But the Bible said, alam niyo po, ito ang isa napansin ko sa Scripture, hindi ito poetry. It is a reality. Ito'y itinuturo upang maging realidad, upang maging practical. Hindi ito parang idealismo na napakagandang sabihin, napakagandang banggitin. No. Ang naway buuin sa atin ng Panginoon, yung pagnanasa doon sa loob natin, na mapalagay tayo sa sinasabi ng talata na ako'y may pagkain, may damit, at sapat na yon upang ako'y masiyahan. That's the point of the verse. Ngayon po, kaya nga lang, malalim po yung ginawa ng kasalanan sa buhay ng tao. Tayo po'y naging parang Diyos. Actually, yun ang definition ng Panginoon sa Genesis 3. We become like God. At tayo sa ating sarili ay meron. Ngayon po, tingnan natin, ito pong kahulugan ng salitang contentment or contento ay galing sa Hebrew word. Kung sa lumang tipan natin bubuksan ay yaal. Hindi ko alam kung tamang pronunciation, basta yun po nakalagay, yaal. Yan po yung makikita nyo yung talata, yung salitang content sa Judges 17:10-11, na ang ibig sabihin, to show willingness, pagpapakita ng pagsang-ayon, to agree, pagpayag, pagtanggap, malayang pagtanggap, pagsang-ayon. Now, ito po yung ating lesson. Tayo po ay parang aakyat sa isang hagdanan, magmula tayo doon sa basic, patungo doon sa major point. Doon po sa huli, doon natin marirealize bakit tayo'y walang contentment. Kaya po ating pansinin, maigi yung atin pong pagbubulay. This word, yung yaal, is used to describe a person who is resolved to do something.
naroon yung kanyang lubusang pagsang-ayon na gawin yung isang bagay or let something be. Hayaang mangyari ang isang bagay. That is contentment. Hayaang mangyari yan. No? Gagawin ko yan ng may willingness. Sa New Testament, galing po sa salitang archeo, na ang ibig sabihin ay satisfied. Satisfied. No? Ano ba sa Tagalog ang satisfied? Kontento. Nasisiyahan. Strong, enough. Enough. Suffice. Pag sinabing suffice, sukat. No? Sufficient. Okay? Tingnan natin yon. Tingnan niyo po yung same Greek nitong word na ito. Sa Matthew 25 verse 9, naroon yung salitang enough. Yun din po ang Greek ng contentment. Ano ho? Tingnan natin muna yung root word. Sa Luke 3:14, yung be content with your wages. Maging kontento kayo sa inyong sinusweldo. Hebrews 13:5, mangagkasa kayo sa inyong tinatangkilik. Yan din po ay yung pong Greek niyan ay the same nung nasa 1 Timothy. John 6:7, 2 Corinthians 12:9, my grace is sufficient. Alam natin yung talata. Yan po yon. And then John 14:8, sufficeth. No ho. So, and then galing pa rin po ito sa isang salita na autarkeia, no ho, to need no aid or support. No aid or support. Parang yung salita ni I shall not want. Parang wala ng pangangailangan. Parang nandun na. Siya sa kalagayang nandun na ang lahat sa kanya. No need for support. No need for aid. I shall not want. That's the point. Self-satisfaction, sufficiency. Tagalog, kontento. Kasya. Okay? Kasya. Kasiyahan. Masiyahan. Mangagkasya. Sapat. Sukat. Okay? Sukat yung damit. Eksakto. Sukat. Sapat. No? Something like that. Okay. Yan, magsisimula na po tayo. Biblical na prinsipyo ng pagiging kontento. Prinsipyo at definasyon na rin at the same time. So, magsisimula tayo doon sa pinakamaliit at tutumbukin natin dito, along the way, yung point, unahin natin yung pagkain, unahin natin yung mga pananamit. Pero ang bottom line, hindi pala talaga doon yung issue ng discontentment. Para yung tanong ko, alin talaga ang mahalaga? Pera o pagkain? Kahit may pera at walang pagkain, anong kwenta ng pera mo? Ngayon, siyempre, kailangan mo ngayon, yung pagkain, para makakuha ng pagkain, kailangan mo ng lakas. Tama? Tingnan niyo po, merong level eh. Ngayon, saan ang gagaling ang lakas? Parang meron siyang tutumbukin. Yun po yung nais natin gawin ngayong hapong ito. Ano ho? Biblical na prinsipyo ng pagiging kontento. 1 Timothy 6:8. Nasisiyahang puso na mayroon siya ng pangunahing pangangailangan. The basic need. Hindi kagustuhan. Masaya siya doon, nasisiyahan siya doon sa pangunahing pangangailangan. 1 Timothy 6:8, ang sabi doon, pagkain at damit. Dinalagay tayo ni Apostol Pablo, nilagay na tayo doon sa basic. Ano ho? Na doon sa pagkain at saka sa pananamit, sapat na po yun para tayo'y makontento. At alam niyo po, pag hindi po tayo nakontento doon sa pinaka-basic need, sa pagkain at damit, hindi na tayo magiging kontento sa buhay na ito. I'll repeat. Pag hindi po natin natutunan na maging kontento doon sa basic na pangangailangan natin, hindi na tayo kailanman magiging kontento sa buhay na ito. Dahil mismo doon sa basic, hindi ka makontento. Now, dito po, meron dito kung gustong pansinin natin, sa Matthew chapter 4, makikita po natin na parehong nag-offer ang Diyos at si Satanas ng all these things. Pag inyo pinansin yung talata, Matthew chapter 4, kausap ni Satanas ang Panginoong Jesus, makikita nyo doon, all these things will I give unto thee. And then sabi ng Matthew 6:31-33, all these things shall be added unto you. Abay, parehong nagbigay ng all these things. Kaya lamang, ang maraming mananampalataya, ang definition ng all these things, yung definition ni Satanas. Hindi yung definition ng Diyos ng all these things. Kaya minsan nagtataka, bakit ako'y naglilingkod? Bakit ako'y nagbibigay? Ay bakit parang wala pa rin? Bakit hindi pa rin ako yung mayaman?
Something like that. Because yung definition, nag-amen? Amen? Amen. Ano mga pag-amen? Ganun eh. Okay, tingnan natin. From Satan, all these things will I give thee. Alam niyo kung ano yun? Glory of the world. Pinakita niyo yung kaluwalhatian ng daigdig. Ito ang ibibigay ko sa'yo. Nag-offer din yung palang all these things niya, yun ang kanya yung mga naririto sa lupa. Pero ang Panginoong Jesus, from God, all these things shall be added unto you. Look at the context. Pagkain, inumin, pananamit. That's the context of the verse. Pagkain, inumin, at pananamit. Yun ang all these things na sinasabi ng Panginoon. And take note of the verse. Shall be added. Shall be added. Nakakuha ng attention sa akin yung salitang added. Idaragdag. Bakit idaragdag? Ibig sabihin, may naibigay na? Higit pa ang nauna. Ang kaligtasan ng iyong kaluluwa ay sapat na. Kung ikipinatay na ng Panginoon pagkatapos maligtas, tapos na. Papunta ka na sa langit. At pero ikaw ay pinayagan ng Panginoong mabuhay ngayon, isusustain ka, shall be added. Huwag niyo itong kabalisahan. Ako magbibigay nito para makapaglingkod ng maayos itong aking mga anak. Ako nangangako ko magbibigay ng pangangailangan. Kaso lang, kaya tayo mga mananampalataya minsan ay hindi kontento kasi yung definition ng Panginoon Diyos sa all these things ay yung definition ni Satanas sa all these things. That's why, yun po yun. Biblical na prinsipyo ng pagiging kontento. Nauunawaang may pagtanggap. Kaya ako po nilagyan ng may pagtanggap. Nauunawaan, tinatanggap, dahil nauunawaan, may tinatanggap niya, na wala siyang sariling puhunan na kahit ano sa mundong ito. Ano sabi ng talata? Wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan ito. Wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan ito. Sino po dito ang ipinanganak na may dalang kahit isang damit? Ano yun? Sinuot siguro nung ina doon. No? Wala ho tayong dala. Hubad tayo. At pagin tayo sa ating sarili, ito rin yung aking ipinagtataka eh. Paano ka nabuo sa loob ng iyong ina? Tama? Bisan dapat po tayo sa basic nagbubulay eh. Huwag tayo magpakalayo sa ating sarili lang. Tumingin tayo, paano tayo nabuo sa tiyan ng ating ina? Hindi na, tanongin niyo yung inyong mga ina. Mga inay, kami po ba inyong ginawa talaga sa loob ng amin sa tiyan ninyo? Inyo po ba kaming sinisilip at tinitingnan kung kompleto yung aming bahagi ng katawan? Naku, yung anak ko walang mata. Uy, patay yung pusa, patay yung pusa. Naku, yung mata. Wala naman eh. Nabuo tayo doon. At paglabas natin, tama ang talata, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina. Job chapter 1. Ngayon, ito po ang ibig ko sabihin. Wala ka naman palang dinala, palabas. At paglabas mo'y nandyan na ang lahat. Wala ka naman palang puhunan. Anong iyong dahilan para magreklamo? Ay, wala ka naman puhunan. Could you imagine kung kayo may patira sa bahay? Pinatitira nyo lang? Nihainan ninyo ng ulam, may nagre-reklamo pa? Eh, bakit ang inihanda ninyo? Ang gusto ko'y manok. Eh, pero patira nyo lang. Ba't hindi ka kontento, ipatira ko lang? Alam niyo, the problem is, hindi natin naaalaala kung sino tayo. Wala tayong dinala rito. Mga kapatid, tayo po'y aakyat doon sa pinakalibel na pinakamataas na dapat nating maintindihan. Tayo po'y umahakbang ngayon. Nais ipakita ng Panginoon na ikaw ay lumabas sa bahay bata ng iyong ina. Wala tayong dala ni inom. Wala nga tayong alam kahit ano eh. Sino dito ang paglabas ay nagkakalkilos na? Nag-ABCD na. Aywan ko kung meron. Paglabas ay nakakalakad na? Wala po eh. Eh kung wala kang dali, bakit hindi ka kontento sa buhay na ito? Kung pala may patira lang ng Diyos dito. Amen? Bulayin po natin, alam niyo, bulayin po natin. Ang kailangan po natin dito ay pagbubulay pansarili sa harap ng Panginoon. Alam niyo, listen po. Sabi ng isang preacher, ang Diyos ikay gumagawa sa iglesyang ito. Pero ang tanong, siya ba'y gumagawa sa'yo? Mismo sa buhay mo. Generally, gumagawa ang Panginoon sa church. But the question is, sa'yo mismo, gumagawa ba ang Diyos? Kaya po sa ating pag-aaral, bulayin natin ang ating sarili sa harap ng Panginoon. Wala ka naman palang puhunan eh.
Eh di pinalabas lang ng Panginoon dyan. Kaya nga, dito makikita na, bakit pa ako ginawa ng Panginoon? Yun ang dapat nating matumbok ngayong hapong ito. Para magkaroon tayo ng contentment sa buhay na ito. Wala tayong puhunan. Job chapter 1, hubad ako, lumabas sa bahay bata ng... Ito din ang dahilan kung bakit si Job hindi nag-question sa Diyos. Inalis ang kanyang ari-arian, nawala ang kanyang posisyon, nawala, lalong mahigpit yun, nawala yung kanyang mahal sa buhay. Pero alam niya wala siyang puhunan, bakit siya magrereklamo? Ang sabi ni Job, mabigat lang ito, pero nakuha ni Job ang puntos ng Panginoon kung bakit inialaw. Ang sabi ni Job, hubad akong lumabas sa bahay bata ng akin na, hubad akong babalik. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kontento siya. Hindi siya nag-question. Wala kang puhunan. Wala kang puhunan sa buhay na ito. Kaya yung hindi kontento, malaki ang problema natin. Sa palagay nyo, kaya ginawa tayo ng Diyos dito para huwag makontento? Ba, gagawin ko itong taong ito para habang buhay siya'y walang kontento sa buhay. Palagay nyo ang Diyos ganon? Gagawin ko ito para maging miserable ang buhay at maging walang kontento habang siya nabuhay, ang namatay walang kontento sa buhay. Palagay nyo kaya po ganon? Hindi po. Ito ang dapat nating maunawaan ngayong hapon. Hanapin natin kung ano talaga ang disenyo ng Diyos sa ating buhay. Next. Biblical na prinsipyo, pagiging kontento, nauunawa ang may pagtanggap sa loob na wala talaga siyang magiging kanya sa anumang bagay sa buhay na ito. In King James Version, kung inyong papansin, napakaganda ng pagkakabanggit ng 1 Timothy chapter 6, verse 7. Sabi ng King James Version, "For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out." Wala tayong madadala. Tingnan niyo po ito. Nandito ka, wala ka naman palang madadala paglabas eh. Ba't mo ito ang pagkukumahugan yung hindi mo naman madadala? Ito po, alam niyo po, ito yung realidad po, hindi ito idealistic or anong idealismo. No, this is a reality. Wala tayong madadala. That's why ipinakikita ng Panginoon, hanapin natin ang sentro ng buhay natin at doon natin ilagak ang buhay natin doon sa sentrong gusto ng Diyos ipagawa sa atin. Huwag doon sa mga hindi naman madadala natin. Kaya tayo hindi nagiging kontento ay kasi hindi natin naaalaala naman yung mga bagay na yan na hindi naman natin madadala. At kaya minsan tayo hindi natin magamit sa gawain ng Panginoon, ating pinipigil sa ating mga kahon, sa ating mga lalagyan, kasi akala natin ay atin yun. Pero hindi natin madadala yun. Pero yung natutunan niya na hindi ito madadala, walang problema. Bigay sa gawain ng Panginoon. You see? Pero yung hindi kontento, trying to keep safekeeping. Sinisecure niya ang buhay niya. Dito. Dito, yan. Dami na. Naalala yung Lucas chapter 12? Something like that. Biblical na prinsipyo ng pagiging kontento, di pagnanasa, ito po'y kalagayan ha. Mga kapatid, kalagayan ito ng puso. Totoong kalagayan. Si Pablo kalagayan niya eh. Ibig sabihin, pwedeng mangyari ito. Practical po ito, hindi ito idealistic. No. Di pagnanasa ng higit pa sa pangangailangan para mabuhay. Pagnanasa. Hindi na nagnanais pa nung higit pa. Tingnan niyo ang sabi ng 1 Timothy chapter 6. Ang datapwat ang mga nagsisipagnasang yumaman. Tingnan niyo ha, pagkain damit, nagnanasang yumaman, ibig sabihin, ito na yung basic, higit pa yung nais niya doon sa pangangailangan. No? Ngayon, hindi naman po kasalanan ng maging mayaman. Huwag niyo po ako misinterpret. Pero yung magnasa, sabi ng Bible yung magnasa kang yumaman ay mga huhulog sa tukso. No? Naalala ko nung kami inaalok ng first quadrant. First quadrant, yung networking, 8,888. Could you imagine, college student kami ni Teacher Joel, nakapaglabas kami ng 8,888? Gusto namin yumaman at ang prayer namin, pag ako'y yumaman ay may papalit-palit ang kotse yung nag-i-speak sa amin. Pag ako'y yumaman ibibigay ko sa church yung pera. Something spiritual, Pero nahulog sa tukso. Tama. Hindi naman kalooban ng Diyos yung networking Science yun Walang biglang pagyaman sa Bible.
Di ba? Kaya pag nasa ka, talagang huhulog ka sa tukso at kung ano-ano papasukin mo. To the point, yung ating pananampalataya at mga prinsipyong tinatayuan sa buhay bilang mananampalataya, hindi na makita sa atin. Tama po, ano? Pag nanasa ng higit pa, bigikito magnanasa pa ng higit pa, hindi kayo buhay na sa tubig, sa pagkain, sa pananamit. That's the point of God. Okay, mamaya titinan natin, utay-utay, palalim. Ito yung kontento. Ito talaga yung kontento sa buhay. Sabi ng Bible eh. Sabi ng Bible eh. Kayo ba'y naniniwalang ito'y salita ng Diyos? Hindi po talaga. Hindi nga. Magkaintindihan muna tayo. Baka naman tayo Bible dito ng Bible eh. Hindi naman pala tayo naniniwalang nga rin salita ng Diyos. Wala naman tayo mangyayari din eh. But could you imagine ilang taon na tayo nagkasama-sama din, ko pala hindi naniniwalang rin salita ng Diyos? Kaya naman pala hindi mangyari sa buhay natin itong sinasabi kasi hindi tayo mismo naniniwala. Ay, lugi tayo rito. Wala tayo naglalaro dito. Hindi ka po? Ang maganda dito, ninanasa natin yung sinasabi ng Diyos. Alam niyo po, isang aking natuklasan, walang ibang magaang buhay kundi ang makita mo talaga kung anong layo ng Panginoon sa buhay mo. Napakagaan ng buhay at napakasaya. Hindi ka, Brother Edmar? Walang pag-ibig sa salapi o kayamanan ng lupang ito. Sabi doon, ang pag-ibig sa salapi. Hindi masama ang salapi, pero yung pag-ibig sa salapi. Ewan ko, basta pag-ibig sa salapi, talagang gusto mo yung salapi. Hindi nyo napansin ng Panginoon na magturo sa Matthew chapter 6, ikinumpara na yung Diyos at kayamanan ay pinagpantay na niya. Hindi kayo makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Talagang itinapat ko yung pera, yung kayamanan sa Kanya. Bilang Panginoon. Ibig sabihin talagang matindi po itong perang ito, itong kayamanan ito. At alam niyo, isa ko napansin, isa kong din tanong, ito ba talagang mga pagpasok na ito, itong sistema na, ito ay talagang kalooban ng Diyos. Ito yung isa ding lumalaro sa isip ko eh. Kasi pataas ang tuition, pwede ang tendency ng mga magulang maghanap ng pera. Ewan ko, okay magiging extreme, pero tinitinan ko, hindi kaya itong mundo ito gumagawa lang talaga ng mga kung ano-anong pamamaraan para tayo ay dalhin doon sa puntos na talagang humanap na tayo ng humanap ng pera dahil marami na ang pangangailangan, tumataas na. Ini-imagine ko pag ako'y naging tatay na, magkano na kaya ang tuition fee? Ay kung hindi umalis sa ministry. Parang gano'n yung dating eh. Ay ano, tama. Huwag naman mangyari. Panginoon, huwag mo namang itutulot. Eh pag sabi ko, pag hindi ito nakapag-aral, ay na, tuturuan ko na lang ng gospel, ihahanda na lang kita sa pagharap sa Diyos. Ay ano ngayon kung wala kang tinapos? Minsan ay parang we are conforming to the system of the world. Yun ang ginagawa ng mundo eh. Talagang tayo dinadaya eh. Kaya ang tendency natin, yung need natin ng pera, talagang matindi na po. Oo. Ay, ito naman sabi nga ni Pastor Carl, wala naman itong mangyayari maganda dito eh. Niluluko tayo ng mundong ito, maniwala kayo. Oo. Ay, pagka, yung mga young people, yung pag kayo nagkaasawa na, could you imagine yung inyong asan pa kayo? Puno na ang trabaho, wala. Kaya ito na lang isipin nyo, pagka hindi mapag-aral, huwag pag-aralin. Turuan nyo sa bahay. Oo, turuan nyo ng Bible. Pag naligtas yan, pangligtas yan. Oo, basic. Ngayon, ikinumpara. Ang kontento sa buhay, hindi nagnanasa ng pera. Yung bang tipo na bubuhay, hindi ko po sinasabing hindi nagtatrabaho ha. Sabi ng Bible, ang ayaw gumawa, huwag kumain. Balance ang Bible. Basta magtrabaho ka. At kung magkano yun lumapat, di yun ha. That's the point. May trabaho, nakuha mo, binigay mo sa Panginoon yung para sa Kanya, yun natira yun, di mo sa pagkasahin. No? Eh kaya naman minsan hindi kasya, kasi bukod sa pangangailangan, may kagustuhan. Eh kasi may touchscreen ngayong bagong labas eh. Hindi po ba? O, eh kung walang ganon at pagkain lang, o bumili ka ng isang supot na malunggay doon, yung ganamang, di ba? Sabi tayo, niluluko lang ng mundo ito eh. Di ka ho? Minsan itinan nyo, pag tayo minsan ay ganito po ang gawin natin, minsan tayo tumimo sa isang upuan na tayo mag-isip. Dahil kasi tayo parang takbo ng takbo. Parang nasa naga ako? Hindi natin naman malayo minsan ang ating buhay, malayo na. Ano ho? Now, ang biblical na prinsipyo ng pagiging kontento, isang kalagayan po ito. Palibhasa kay kontento na. Kaya nga ito po ang gusto ng Diyos. Doon ka na lang kasi meron siyang ipapagawa. Nahigit pa doon sa mga bagay na pwede mong gawin dito.
Kayo po ba, inyong isipin ito, sa palagay nyo, tayo kayo ginawa talaga lang ng Diyos para kumain at tumulog, uminom? Palagay nyo. Ginawa lang tayo para kumain at tumulog at uminom at magpatayo ng bahay? At pagka nakapagpatayo na tapos na, fulfilled na ang buhay ko. Ganun po ba talaga yung plano ng Diyos sa atin? Hindi ganun. Mas malalim ang gusto ng Diyos. Amen? Pinagtutuunan ay hindi ang mga bagay na nakikita, kundi ang mga bagay na nakikita. Tingnan yung 1 Timothy chapter 6. Pagkain pananamit, masiyahan. Huwag yung magnasang yumaman. Ang pag-ibig sa salapi ay masama. And then, o tao ng Diyos, tumakas ka doon. At tingnan mo ang pananampalataya, ang katwiran, ang kabanalan. Tingnan nyo. Ipinoko si Apostol Pablo ang pagtuturo sa mga bagay na di nakikita. Halos itong mga pinag-uusapan natin dito, yung mga bagay na hindi nakikita. Di po ba? At ang isang kontento sa Diyos, doon nakafocus ang isip, doon nakatuon. Ang sabi ni Apostol Pablo, ako'y tumitingin sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na hindi nakikita ay pangwalang hanggan. Alam niyo po, isang luging buhay talaga yung ikaw ay nagsikap masyado sa mga bagay na nakikita. Lugi talaga. Could you imagine, wala ka namang madadala paglabas mo? Wala. Isang problema natin kasi, hindi natin talaga nakikilala. Ito, paglaruin na natin sa isip. Itong tanong na ito, mamaya sasagutin natin. What does it mean to be a human? Ano ang ibig sabihin ng pagiging tao? Sa ating sarili mismo, hindi natin masagot eh. Paano natin magagawa ang buhay na ito? What does it mean to be a human? Pero pag itong mga estudyante natin, itinanong natin, what is photosynthesis? Photosynthesis is the process by which plants make their own food. Madaling i-define. Pero what does it mean to be a human? Anong ibig sabihin ng pagiging tao? Kinukuha lang po natin sa pag-akit doon sa ating pupuntahan. Bilisan na natin. Tanggap at maligaya sa kung ano ang mayroon siya at di na naghahangad pa ng higit pa. Halos kapareho na rin. Ano? Lampasan na natin. Tanggap at maligaya kung ano ang mayroon siya at di na naghahangad pa ng higit pa. Lucas 3:14, be content with your wages. With your wages. Sweldo yun. Be content, sabi ng Bible. Mga kasya kayo sa inyong tinatangkilik, sabi ng Hebrews 13:5, sapagkat ako ang Diyos na nangangakong hindi kita pababayaan ni pagkukulangin man. Kulang lang po ang tingin natin dahil hindi natin kita kung ano talaga yung focus ng Diyos sa buhay natin. Kaya mukhang kulang. Now, Philippians 4:11, buksan nga po natin yung Bible, buksan nga po natin. Bibilisan na natin, ano ho? Philippians 4:11, ang sabi po ng talata, Philippians 4:11, hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim, maging sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. May sinabi ditong kasalatan. Ang sabi dito, itong pagiging kontento, ito'y kalagayan ng buhay na walang pagrereklamo o pagmamaktol, anuman ang kalagayan sa buhay, mayroon man o wala. Masaya ka kahit anong kalagayan mo sa buhay. Sa meron o wala, masaya ka. Amen? Yun ang sabi ng Bible. Now, bilisan na natin para matumbok natin yung point. Marunong humarap na may kasiyahan sa anumang sitwasyon ng buhay. Ito, tinin niyo po. Di napapansin natin, pagulo ng pagulo. Kanina, nung isang araw, nagpupulong kami ng Tagalangilan. Sa Bahrain po, sa Bahrain, ganun din. Kaguluhan din. Halos lahat ng ating paligid ngayon po ay pagulo na ng pagulo at pataas ng pataas ang lahat. Paano natin ito haharapin? Na meron tayong kasiyahan. Dapat alam natin ang purpose ng buhay natin para maharap natin ito ng maayos. Pag hindi natin talaga alam kung anong purpose natin sa buhay na ito, hindi natin ito mahaharap ng maayos. Mag-aalala lang tayo at mamumroblema lang tayo ng malalim na hindi naman dapat natin pinroblema pala. Now, tinan po natin. Marunong humarap na may kasiya. Kontento, ito anong nangyayari? Magulo O, tumaas ang pamasahe. Sabi nga ni Pastor, di maglalakad. Ba? Sino ka nagsabi nun? Di maglalakad nga. O, di harapin mo yung sitwasyon mataas ang pamasahe, maglakad. Di ka? Walang maibayad sa private, di mag-public.
Haharapin natin ang ayos ito. Huwag tayo masyado. Kasi ang problema natin, we are trying to conform to the standard of the world. Kaya nga ang tendency natin, bibitin tayo ng bibitin, ngalay na tayo, yun. Hirap na hirap tayo. Meron tayong mga sinasuffer na hindi naman dapat natin sinasuffer bilang mga anak ng Diyos. Pagbulayan po natin ang buhay natin. Nagtitiwala, ito ha, nagtitiwala na ang lahat ng pangangailangan ay galing sa Diyos. Napasok na tayo ngayon, meron na tayong ginamit itong terminong Diyos. Pagkain at pananamit, saan galing? Ang isang kontento, alam niya na ang pagkain, pananamit at pangangailangan ay galing sa Diyos. Sa kung ito man ay kulang, sa man ito ay apaw, sa man ito ay kakalahati, basta ang sabi, ito'y galing sa Diyos. At kapag alaman mo nang galing sa Diyos, ba't ka pa nagre-reklamo? Yung pala'y galing sa Diyos. Sa tingin nyo ba, hindi alam ng Diyos ang ating pangangailangan? At yung eksaktong kailangan mo, sa palagay ba natin hindi alam ng Diyos yun? Alam yun ng Diyos eh. Ngayon, pag napumatak na yan, ito na lang yung nasa atin. Ibig sabihin yun ang bigay ng Panginoon. Now, tinan niyo po, lumalapit na tayo sa issue. Bakit hindi ka kontento? Alaman mong galing sa Diyos. Tinan niyo ang problema. Sa Diyos talaga tayo hindi kontento. Yun ang dulo. Hindi ito sa pagkain. Ang Diyos ang nagbibigay ng pagkain, hindi ka kontento. Alaman mong ang Diyos ang may bigay. Tinan niyo ang puso. Talagang sa Diyos pala talaga hindi kontento. That's the point. Now, tinan po natin ito pa. Nagbibigay. Yung kanina, nagbibigay. Ito, nagtitiwala na alam ng Diyos. Ito ang pangangailangan ko, ito ang ibibigay ng Panginoon. Na kung ano lumapag sa bulsa, ano lumapag sa hapag, ito'y bigay ng Panginoon. Alam niya yon. Ngayon, kapag hindi siya kontento doon sa lumapat sa kanya, yun na nga po sinasabi natin, hindi doon siya hindi kontento. Doon talaga siya hindi kontento doon. Sa Diyos na yun. Napunta na po tayo, napasok na po tayo doon sa pinaka-main point ng ating pag-uusap. Nagtitiwala na ang lahat ng bagay ay nangyayari sa ilalim ng kontrol ng Diyos at ito'y isa ikabubuti. Naalala ko yung panahon ni Job, inalis lahat sa kanya. Pwede na siyang mag-question sa Diyos. Alam niyo po, kung merong Kristiyanong may karapatang magtanong sa Diyos, wala nang uuna kay Job. Anong description sa kanya? Matuwid, lumalayo sa kasamaan, pero inalis ang lahat. Pero ang sabi ni Job, purihin ang pangalan ng Panginoon. Alam niya na nasa kontrol ng Diyos ang lahat. Hindi siya nagrereklamo. Satisfied siya mismo dun sa pagkilos at pagkontrol ng Diyos sa buhay niya. Nakita natin sa Bible, si Satanas nag-alis at pinapayagang nag-alis. Pero ang sabi ni Job, ang Diyos ang nag-alis. Ang Diyos ang nag-alis. Di ba? Mataas ang kanyang pagtingin sa Panginoon. Nagtitiwala na ang lahat ng bagay nangyayari sa ilalim ng kontrol ng Diyos at ito'y sa ikabubuti. Palagay niyo po ba itong nangyayari sa paligid na ito, hindi alam ng Diyos? Pero sa tingin niyo ba ito hindi sa ikabubuti ng mananampalataya? Tingin niyo po yun, isipin niyo po yun. Sa tingin niyo po, itong nangyayari sa paligid natin, pagtaas, ito kayo hindi makabubuti sa ating mananampalataya? Sa tingin niyo po? Sabi ng Bible, all things work together for good to them who, yun lang pala, may condition pala yun eh. All things work together for good to them who love God. Yun pala. Siguro dun nga lang sa umiibig sa Panginoon. Nang malalim. Sa ikabubuti. Kaya kontento. Sabi nga nung isa nating kapatid, nung mabalita akong wala kayo, sabi ng Bible, ano ganito nakakapagtaka pa doon? Ganyan nga ang mangyayari. Yung ba yung tipong ganong buhay na kahit anong mangyari, alam mong payapa ka at kontento ka. Nagtitiwalang lubos, naniniwalang lubos, at may kapayapaang nagtitiwala na hawak ng Diyos ang kanyang hinaharap, buhay at hinaharap. Okay, tingnan natin ito. Ang pinaglalaga ka ng seguridad ay hindi SSS, hindi GSIS. Ano daw po? Ang pinakamakapangyarihan, marunong, banal, at mabuting Diyos. Naalala, tingnan po itong talatang ito pang kaligtasan, pero yun yung bulayin. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. At kailanman na hindi sila malilipol at hindi sila aagawin sa aking kamay. Hindi sila aagawin sa aking kamay. At ang kamay ng Ama ay hindi din sila
umagaw. Could you imagine how safe we are in the hands of God? Nasa kamay tayo ng Panginoon. Ibig sabihin, kahit anong nangyayari sa atin, alam ng Panginoon yan, nasa kamay tayo ng Panginoon. How secured we are. You're contented. Ano man ang nangyayari, gutom ka man, ano man, naghihirap man, alaman mong hawak ka ng Diyos, at sa Diyos ka, at payapa ka, at kontento ka sa buhay mo. That's the point. Now, nakikita na natin ang malaking puso, ang malaking problema. Ito, tanggap at maligaya sa disenyo ng Diyos. Kayo ba'y payag at kayo ba'y masaya na kayo nilikha ng Diyos na may gutom? Bigyan ko nilikhang may gutom. Ay kung kami nilikha ng Diyos na hindi nagugutom, di sana hindi na kami nag-aalala sa pagkain. Kung kami nilikhang may damit ng pang forever, yaan nyo, darating naman yung damit na pang forever nga pala. Ay di sana hindi na kami nang problema sa damit. Pero bakit tayo, tinan nyo ha, bakit tayo ginawa ng Diyos na merong pangangailangan? Diba? Alam niyo ang gusto talaga ng Diyos dito? Tinan niyo ang puso ng Diyos. Gusto niya talagang tayo'y umasa sa Kanya. At sa tingin nyo, ito pa, kung nilikha kang may gutom, sa palagay nyo kaya, itong gagawang ito ay walang kakayahang mag-provide ng pangangailangan? Doon sa nilikha niyang pangangailangan natin? Ano kaya't minabasa tayo sa Bible na ganito? Mga anak, hindi ko na kayang mag-provide. Ako'y pagod na at nang lalata na sa pagpapasibol ng mga halaman at mga palay. Babay na, iiwang ko na kayo. Wala naman talatang ganun eh. Alam niyang nilikha tayong may gutom, alam niyang magbibigay siya, at sapat siya. Amen? Pag minabasa kayong talatang ganun, bigyan niyo sa akin ha, magmumuslim ako. Sabi ganun eh. Oo, abibi, wala namang ganun eh. Alam ng Diyos eh. Now, ito talaga ang problema. Ito talaga. Ang kalagayang hindi ang mahalaga ay ang lahat ng bagay. Pumasok na ho tayo sa puso ng lahat. Ang kalagayang ang pinakamahalaga ay hindi lahat ng bagay, kundi mismong ang Diyos. Ito hindi poetry, ito kay Pablo. Sabi ni Pablo, kung meron akong ipagmamalaki, ako na yon. Pero hindi ako'y tinuli sa ikawalong araw. Ipinagyayabang ngayon, basahin nyo, Philippians chapter 4, tuli ako, ikawalong araw, eksakto doon sa covenant ng Diyos, meron akong token of God's covenant. O ano pa? Ako'y Hudyo. Ako'y Hudyo. Bayan ng Diyos. Ayun yung mga Canadian at saka Amerikano, pinagmamalaki sila Amerikano, at ang Pilipino, pinagmamalaki sila Pilipino, dahil lang kay Pacquiao na nanalo sa boxing. Ako'y Pinoy. Ay si Pablo, ako'y Hudyo. Bakit? May bayan ba ang Diyos na iba? Hebreyo na mga Hebreyo, tatay ko Hudyo, nanay ko Hudyo, purong Hudyo, walang ibang dugo sa aking katawan. Ay yung iba ay filamlaang nagkalahok lang ang puti at saka ang brown. Tuon nagyayabang na ay si Pablo, ako'y purong Hudyo. Lahi ni Benjamin, bakit? Sa lahat ng lahi, ito ang lahing kinalagyan ng templo. At ito din ang lahi kung saan hindi nag-aklas kakampi ni Huda. Faithful ang lahi namin. Faithful ang lahi namin. Sa pinag-aralan, ay Dr. Gamaliel. Dr. Gamaliel, may professor din ako magaling sa BSU. Professor Aldober. Magaling sa mathematics. BSU lang yon. Ay si Pablo, pero may kautusan ng Diyos. Pero nung makita niya si Jesus, mga pantapon lang sa aso ang ipinagmamalaki ko. I count everything but dumi, tae, compared to the value of Jesus Christ. This is your problem. You are not satisfied to your Savior. What else need to be done to motivate you? We are trying to do this. God plus, God plus, God plus, God plus. God minus everything is still happiness. Our heart is not contented with God. Our problem is our heart.
we are not contented with God Himself. Look at the angels of heaven. Walang kotse. Walang pera. But the angels with 6 wings. Holy, holy, holy. Revelation chapter 4, they rest at day and night. Hindi sila nagpapahinga. I could imagine kung ako naroroon, siguro yun yung iba diyan holy. Amen. Pero in the presence of God, wala. There is joy in the presence of God. There is joy. God Himself is the joy. And they are happy. Holy, holy. And then will be sa rin ang takan, malumilipan sila. Pag may inuutos ang Diyos, yes, sige. Inuutos na Diyos, ready sila. Dahil sila satisfied sa Diyos. But the problem is, you are not satisfied with Him. You are trying to God plus. Para masabing ang Diyos ay mabuti, God plus. God plus. Hindi pa sapat ang Diyos. Ito ang tumbukin natin ngayong gabi. Ito, peking kasiyahan, peke. Kasiyahang nakasalalay sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik. Kaya pala kontento. May tinatangkilik. Naalala niyo yung kwento? Lucas chapter 12. Lucas chapter 12, 15 to 21. Marami na akong nakakamalig. Magpahingalay ka. Matulog ka. Matuwa ka. Contentment. But, based on the things he possessed. That is fake contentment. Naabot, natapos na. Nasabi ko na yung kay Pablo kanina. Kasiyahang nakasalalay sa mga naabot at tatapos na. Kasiyahang nakasalalay sa tao. Sa tao mismo ang kasiyahan mo. Nakasalalay sa sarili. Nakasalalay sa sarili. Nakasalalay sa sarili. Ito po. Pag daw po nakita niyo yung Grand Canyon, yung magandang panoorin. Walang magsasabi rito pag nanonood ng magandang panoorin. Ang ganda ko. May nakatingin doon nagaganda sa sarili. Ha, pogi ko. Wait, kaganda ng pinapanood, ito napupugian. Pag ang Diyos ang nakita mo, malilimutan mo na sarili mo. Yes, totoo po yun. Ito. Bakit tayo walang kasiyahan? Ito ang problema. Hindi natin alam ang sagot dito. What does it mean to be a human? Ano ba ang ibig sabihin ng pagiging tao? Yung electric fan, alam natin yan. Ang electric fan ay magbigay ng hangin. Simple as that. Mapayapa. Napakasimple nga ng buhay ng electric fan. Ikot lang ng ikot. Could you imagine yan? Hindi na mo problema sa kahit ano. Tayo na mo problema sa ibabayad. Pero tayo, hindi natin alam mismo kung sino tayo. Ano nga? Ba't nga ako'y tao? Ba't ako'y hindi butiki? Ano nga? Bakit nga ako'y tao? What does it mean to be a human? At dapat ang nakakaalam niyang unang sasagot yan, tayo mananampalataya. What does it mean to be a human? Anong ibig sabihin ng pagiging tao? Hindi natin nauunawaan kung bakit tayo tao. Bakit ako tao? Bakit tayo at kung bakit tayo nabubuhay? Hindi natin nauunawaan kung sino tayo. Hindi natin nauunawaan ng malalim kung sino ang Diyos na lumikha sa atin. Pagbulayan natin po ang mga tanong na ito para tayo makarating dun sa puntos. Nung wala ka pa, isipin mo po ito. This is true question, heart-to-heart question of God to you. Nung wala ka pa, may kulang ba sa Diyos? Hindi ka nag-exist. God is there. May kulang ba sa Kanya? God is Jehovah. I am that I am. Kung may express ang Diyos sa pagiging sufficiente, yun na lang Kanya sinabi sa pagpapakilala, ako si ako nga. Walang pinagmulan, hindi nangangailangan, ako ay si ako nga. Nung wala ka pa, may kulang ba sa Diyos? May kulang ba? Sufficient ang Diyos eh. Hindi nangangailangan, di tulad natin, pag walang tubig, patay na. Pero ang Diyos, kahit wala ang lahat, buhay.
The Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, fellowship with each other, loving each other, contented with each other. They are happy God. Iisa po ang Diyos natin, ha? Iisa ano? Baka tatlong Diyos, ha? Isa lang. Nung wala ka pa, ang Diyos ba'y nangangailangan ng anuman? Pagbulahin natin po ito. Nung wala ka pa, ang Diyos ba'y nangangailangan ng anuman? Darating ba ang panahon na ang Diyos ay mangangailangan mula sa labas niya? Darating ba ang panahon na ang Diyos ay mangangailangan mula sa labas niya? Pag-isipan po natin. Darating kaya ang panahon na ang Diyos ay mangangailangan mula sa labas niya? Masaya na ba siya o malungkot nung wala ka pa at lahat ng nilikha? Nung wala ka pa, masaya na kaya ang Diyos? Yes. Pero nung pumasok ang kasalanan, ang sabi ng tao, hindi, malungkot ang Diyos kasi wala pa ako. Kasi ang feeling niya, parang Diyos din, mahalaga. Yan ang sigaw ng kasalanan. Ako'y mahalaga sa Diyos. Pero ang sigaw ng isang tunay na binago ng Diyos, ang Diyos ang mahalaga. Gaano kataas ang kasayahan niya nung wala ka pa? Nadadagdagan kaya ang kaligayahan ng Diyos? Parang nasweldo, 100,000, ang ganyan kataas ang kagalakan. Naging 200,000, ay di ang kagalakan nataas din. Ang Diyos kayo gayon din? No. His happiness is already at the peak. You cannot add to His happiness. Your worship, your attendance. Do you think magdadagdag pa sa Diyos yan? Look at the privilege. Hindi ang Diyos. Tayo. Karapat-dapat ka bang likhain ng Diyos? Tanungin niyo po ang ating sarili ng ganito. Karapat-dapat ka bang likhain ng Diyos? Yung bang tipong, kailangan ko itong likhain, kailangan ko itong... Ganun ba? Ano yun? Parang nakailangan na yata ang Diyos, ha? May maidadagdag ba ang nilikha sa lumikha? May maidadagdag pa ang nilikha sa lumikha? Pag-isipan natin mabuti ito. Kasi dito nakabase ang ating pagiging tunay na kontento sa buhay. Yung tamang perspective sa Diyos. Ano ang dahilan ng Diyos sa kanyang paglikha? Kung hindi siya nangangailangan, anong dahilan niya? Bakit ka pa niya ginawa? Hindi niya kailangan. Bakit ka nga ginawa? Hindi ka pala kailangan. Look at the heart of God. You read the Bible, makikita niyo po ang sagot dyan, pero ating babanggitin din ngayon. Bakit tayo ginawa at binuhay ng Diyos? Noong wala ka pa, karapat-dapat ka ba ng kahit ano mula sa Diyos? Look at this. Dito nagsisimula yung contentment. Nung wala ka pa, karapat-dapat ka ba ng kahit ano sa Diyos? Paanong yung wala ay karapat-dapat? Eh wala nga. Ba't yung lumabas kay parang ang tingin mo karapat-dapat ka na sa Diyos? Kaya yung contentment hindi mabuo. Ay nung wala ka pa nga hindi ka na karapat-dapat. Eh ba't yung lumabas kay parang yatang karapat-dapat na? Papaanong yung ito? Yun bang dati ay wala pa, na ngayon ay naririto na, ay karapat-dapat na ng kahit ano mula sa Diyos? The word is karapat-dapat. The word is karapat-dapat. Na ba siya ng kahit ano? Kung hindi siya magbigay, ano ngayon? Something like that. Ginawa ka, wala kang puhunan. Isipin po natin itong mga tanong na ito. Bakit tayo nilikha ng Diyos? This is the only answer that we could see from the Bible. Nilikha tayo para sa Kanya. Basahin po natin. Ginawa tayo ng Diyos upang maipahayag ang Kanyang sariling kagandahan. Nais niyang maisupubliko ang Kanyang kagandahan o kaluwalhatian. Gumawa siya ng dalawang klase ng nilalang na may isip, damdamin at kalooban, anghel at tao,
upang siya'y maunawaan, maibig at mapiling lubos. Yan ang dahilan ng lahat ng ating kapasidad. Upang siya'y makilala, nais ng Diyos na hindi lang siya ang nagagalak sa kanyang sarili. Nais niyang may nagagalak at lubos na nasisiyahan sa kanya sa labas niya. Kung kaya't ang lahat ng ibang nilikha ay pawang mga bintana lamang ng Diyos upang maipakita niya ang kanyang sariling kaluwalhatian. During the time of Adam and Eve, pag pumita sila ng puno ng mangga at kinain nila yon, wow, sarap. Pero yung nilikha pa sila para mahalin lang yung mangga? No. The purpose of that is this. Ang sarap. Sinong gumawa? Siya. Lord, ikaw ang nagsasatisfy sa akin. Pintana lang ang pagkain para makita mo talaga ang puso ng paglikha. Siya ang mahalaga. Gusto ng Diyos makita natin siya tungkol sa mga ginawa niya, hindi yun ang ating mamahalin, hindi tayo ginawa ng Diyos dito para kunin yung mundong ito, ang hilapin ng mundong ito. No, those things in this world are just window of God to see Himself. Hanggang sa makita natin, satisfied na tayo. Huwag mo busog sa akin. Thank you. Hindi ako karapat dapat pakainin, hindi ako karapat dapat bigyan, ba't ako'y pinapakain mo? Alam niyo ang Diyos, yun lang ang gusto ng Diyos. Labas niya, may nagagalak sa Kanya. Now, kung hindi ka ginawa, may kulang sa Diyos. Anong ibig ko sabihin? Yung malikha, pribilehiyo na. Pribilehiyo na. Pero may binigyan ka pa ng pagkakataong makilala ang isang tunay na kaaya-aya at kahali-hali ng Diyos. Alam niyo po tayo mga Kristiyano, 2 beses tayong pag-aari ng Diyos. Nilikha at iniligtas. Pag-aari ka na nung nilikha ka, pag-aari ka pa nung iniligtas ka. Kaya tayo mismo dapat ang higit na mayroong malaking pagtingin sa Diyos. Kung aalisin ang lahat ng mga bagay na sa atin at may ititirang isa, ano yon? Kung lahat ay aalisin sa atin at may ititirang isa, ano yung hindi mo papayagang mawala sa iyo? At yun ang Diyos mo. Let's close our eyes. Panginoong Diyos, truly, I'm not worthy to deliver this message. You know it, O God. But Lord, thank you for the privilege na ako'y ginamit mo upang ipahayag ang iyong kaluwalhatian. Panginoon, ikaw ay isang dakilang yaman. Na nais mo doon sa labas mo ay mayroong mga natutuwa at nagagalak, sumasamba, nagpupuri, na mayroong totoong kasiyahan at kagalakan. O Diyos, inimbitahan mo kami para doon sa ganung layunin. Ginawa mo kami doon. Panginoon, bawiin mo ang aming mga puso. O Diyos, bawiin mo. Ang mga pusong ito, iba ang mahal. Parang yung panahon ng Panginoong Jesucristo na nagpakain siya ng 5 tinapay at 2 isda. Gustong kunin ng mga tao ang Panginoong Jesus dahil sa tinapay, pero hindi dahil sa mahalaga ka. Ang turing sa iyo, kagamitan, na kapag naging hari, hindi na magugutom. O Lord, itaas po ang pagtingin namin sa iyo. Ikaw ang mahalaga. Panginoon, yung contentment namin nawa, O Diyos, ituon sa iyo. Ikaw ang tunay na kasiyahan. Panginoon, ang aming nature na ito ay laban lagi sa mga bagay na espiritual. Tulungan mo kami't kahabagat. Makita namin kaya lang kami ginawa ng mo, O Diyos. Kami binigyan mo lang ng pagkakataon upang kami ay makakilala ng isang napakarilag na Diyos. Na doon sa pagsamba, pagpupuri, paglilingkod, naroon ang tunay na kagalakan ng buhay. At kung kami hindi maglingkod, hindi mo kawalan, O Diyos. Kami po ang nawawalan. Kami ang kulang. Panginoon, huwag naman dumating sa aming mga buhay na parang nararamdaman namin kami kailangan mo. Dapat palagi doon sa puso namin ang maramdaman namin, kayo ang aming kailangan. Ang aming pagsimba ay hindi mo kailangan. Kami ay binigyan mo lang ng pribilehiyo upang makatanggap naman ang totoong kaligayahang hindi kayang ibigay ng sanlibutan ito.
Puro peke ang ibinibigay ng mundong ito. Hindi tunay. Ang totoong makapagsasatisfy lang sa amin yung isang Diyos na walang kulang, sapat, hindi kumukupas, hindi naluluma, at pang walang hanggan. At liban sa iyo, wala nang ganun. Kaya kung hahanapin namin, O Diyos, ang mga bagay, ang kaligayahan namin sa mga bagay na ito, talagang hindi kami magiging kontento. Panginoon, tulungan mo po kaming lahat. Kailangan namin ng biyaya mo, O Diyos. Nawa, Panginoon, ang mga puso ng inyong mga anak sa Good Shepherd Baptist Church ay talagang maging puso na ang sentro ay kayo. Kayo talaga, O Diyos. Doon nakasalalay ang pagtatapat. Hindi kami aasahang maglingkod, hindi kami aasahan na makitang nagtatapat sa ministry kung mismo kami sa inyo hindi naman nasisiyahan. O Diyos, tulungan mo po kaming lahat. Salamat po ng marami sa pag-aaral namin. Lahat ng kaluwalhatian ay sa iyo. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.